Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto na naman po tayo mga kababayan, June 20 na po dito sa Northern America, sa California. No? 10 days na lang, tapos na naman ang June, tapos na ang ating birthday. No? Pupunta na tayo sa July, no? Mga birthday ni Madam Imelda. No? Birthday ni Madam Imelda, July 2nd po ba? Alam ko ka-birthday niya tatay ko eh. So eto po tayo mga kababayan, no? Ang ating pong pag-uusapan ay ito pa ring DepEd kasi may mga umalma po sa pronouncement nung si Attorney Talakitok. Simula kasi nung nalaman niyang nagbitiw ang kanyang puon na si Tamil Mel, nagbigay siya ng statement. May bagong leader ang oposisyon. Ng agaw? Mahilig mang agaw tong si Talakitok ng kung ano-ano, no? Pati mga agaw ka ba ng lakas? Di ba, Elora? Alam mo na kung ano yung mga mang-aagaw ng lakas. Wag natin banggitin si Aichang kasi mamaya mapagalitan ako. Awawa naman daw si Bunso. Ne. Okay, at meron po ditong yung totoong dahilan. Ako iniisip ko no mga kababayan. Maski na po si Boss Mike Abe, pinanonood ko po yan lagi si Boss Mike Abe, inaabangan ko po yan. Nagtataka rin siya. Ano ang pinaka-main reason, no? Bakit nagbitaw bilang DepEd at NTF-ELCAT si Tamil Mel? Kumbaga, yung daw pumunta daw sa Malacanang, nagpa-press con, pero nung tatanungin na, question and answer portion, Tamil Mel pa rin. Hindi man lang nagbigay ng paliwanag, di ba? Kabastusan talaga, no? Ang mga Duterte talaga, no? Meron nasa genes nila, nasa DNA na nila ang pagiging natural na bastos. Yan. Mga entitled match na feeling nila untouchables. Bagay nga sa kanila yung movie na Untouchables. Yan, hindi magalaw-galaw, no? Pag napagsabihan mo lang, sasaktakin ka na o baka better yan, may kalalagyan ka. Ganun po no? Na feeling nila high and almighty po sila. Yun po yung DNA. Tingnan nyo yung ugali ni Tamil Mel. At na-find out natin na kaya pala hindi nag-attend ng mga debate nung campaign period. Wala Baka sasabihin nung baka hindi lang itok ang madiscovery ni Boss Top 1. Nasasabihin niya, di ba? Kaya palagay nyo, tatakbo siyang presidente sa 2028, attend niya ng debate. Good luck. Ni hindi niya nga mailahad kung ano ang gusto niyang magawa, no, o kaya gagawin. Babasahin na nga lang, tanga-tanga pa. Lalo nang wala kang babasahin. 'Di ba? Ang alam lang ng mga 'yan is to be pretentious. To pretend that they are stronger, powerful, but deep inside they are weak. Ang tawag doon, bole. Yung po yun. Na-find out po natin, no? Ako, naisip ko talaga, si Sir Mike nag-iisip, kayo nag-iisip. Ano ang totoong dahilan? Bakit siya nag-quit? Siguro sasabihin, hindi. Tama si Rocky. Siya na ang magiging leader ng opposition. Tama yung iba, dahil darating na yung ICC. She is compelled to help her family first. Family muna. Dugo muna. 'Di ba? Sabi nga nila mas matimbang ang dugo kaysa sa whatever tubig.
Blood is thicker than water, di ba? Kai o Elora, wag na si Ai Chang ha. Si Ate Beth M na lang. O sige. Saka si Suset, wag lang si Ai Chang. Wag na. Etsipera na yan. Ha? I-X ko na si Ai Chang sa aking listahan ng mga good students. Yung bibigyan ko ng maraming medalya, wala na si Ai Chang ha. X na yan. Di ba, Suset? O si Suset na lang daw. Ha? Si Suset Ballesteros na lang ang tatanungin natin. Ikaw, Suset, ano sa palagay mo ang number 1 na dahilan ni Ituk Tamilmil? Bakit siya nag-resign sa dalawang posisyon? No? So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa kasama natin dyan sa chat box tuwing may video premiere or kung meron man tayong LS na pasulpot-sulpot. At katulad nila Ate Marie Cris Hernandez, Elora, si Kai, si Ate Aurora, at Ate Tuloy, Tita Aurora sa West Philippine Sea Advocate sa atin ito, no, sa Palawan, Zambales, Norte, kay Ai Chang, Miyu, Wanabet, Senchang, Ate Beth M, Toda Analisa, na lahat po silang mga kababaihan ay nasa Japan. Si Mami B, si Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Lorna Rafael, Malditang Lola, Mama Lou Parker, Jin Jagers, sino pa ba yun? Nakalimutan ko na. Si Ilocana Kana, Carclea, Hattori, RN Tusens, Muhammad, Danny Reynado, at doon pa po sa iba na hindi ko na mabanggit. Mostly sila naman nandyan, kasama si Jun Rialubit. Sumulpot na naman siya. Di po ba? O, yan po, no? At shout out po sa lahat ng ating OFWs at patuloy nating ipagdasal ang ating bansa at ganoon na rin po si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, eto po, no? Nung binabasa ko yung statement ni Tamilmil, tapos yung naalala ko yung vlog natin, sabi ko, siguro ito ang pinakadahilan. No? Sa balita po ng Inquirer, compassion. Suset. Compassion for students, teachers, reason for resignation, sabi ni Tamilmil. Yun pala yun. Kaya pala meron palang section doon sa isang article natin kahapon sa GMA News, not due to weakness. Mapapaisip ka. Why did she said not due to weakness? What is her weakness? Her weakness, one of her weakness is she doesn't have any experience to handle that department. Mamaya papakita ko sa inyo. No? Pangalawa, she doesn't have the know-how. No? Walang kakayahan, walang kaalaman. Kasi wala siya sa education sector. Remember, he's a pure politician. No? She is a lawyer. Politician, she only commands. Napapalibutan siya ng kanyang mga advisors, counselors, or whatever have you. She only make a decision. But, to create like policies. Kaya nga di ba bagsak ang ating PISA result sa creative thinking? Because your leader is not even creative. She just surrounded herself with those able and minded ASEC or USEC.
Sila po ang nagpapagalaw. Remember, may video siya, inamin niya. Mamaya pakita ko sa inyo yung quote card. Even the video, no, nakita ko po kay Boss Benji, no? Yung isang mambabatas, tinatanong siya during the hearing. Hindi niya alam yung sasabihin niya, and then she's laughing, tumatawa siya, and then she passed the baton, o pinasa niya yung mic, sabi niya, Chairman, si Asek, ano na po ang sasagot? Wala eh. Wala siyang kakayahan to articulate kung ano yung gusto niyang sabihin. Because what? Very limited ang kanyang utak sa mga bagay na yan. Because of what? She doesn't have yung kakayahan at kaalaman. She is just pretending. Siguro sa next vlog natin, i-continue natin itong pretending na to, itong pretentious. No? Yung parang maskara lang na alam mo ang ginagawa mo pero hindi pala. Just to say na nandun ka sa position na yon, you are in authority on that department or position. Yung po yun eh. Makikita nyo sa lahat, di ba? Wala siya. Hindi niya ma-explain ng tama unless otherwise it is well written yung sasabihin niyang statement. She even acknowledged that during yung itok-itok niya. Di ba? She was manghang-mangha siya sa pagiging eloquent o magaling na speaker ng Pangulo. And I believe PBBM even wrote or write his speeches. Talagang carefully studied and well-written speeches ang kay Pangulo. Siya hindi. Wala siya nung kasi hindi pa siya matured. Hindi siya matured, immature pa siya pagdating sa politika. Oo, magaling siyang mayor ng Davao, sabihin nyo yan. But come to think of it, paano siya nag-succeed as mayor? She also surrounded herself, nagigil tuloy herself, ng magagaling. Pero sige nga, di ba, parang tayo, o kayo, magaling kayong trabahante. Napaunlad nyo yung kumpanya. Sinong credit niyan? Di ba? Di ba minsan na nagki-credit yung may-ari o yung supervisor, the one you're working for or working with? Ang sa inyo lang, thank you, bigyan ka ng certificate, bigyan ka ng gift card, pero sinong kumukuha ng malaking accolade? Minsan yung may-ari, because of their, kasi ako ang boss eh. Di ba? Ganon din yun. Yung nangyayaring mga survey. Ganon din. Tingin nila napakagaling ni Sara, pero it's not really her. She is just yung manager lang ako. Sige na nga, sabihin mo, ano ba yan? Oh. Minsan baka hindi pa siya ang nagdi-desisyon yan eh. Di ba? Ngayon, kung sobrang galing talaga siya, why give up? Why give up? Bakit ka mag-quit? Magaling ka naman pala. Sabihin natin, magaling ka palang manager eh. Magaling ka palang bisor eh. Magaling ka palang DepEd secretary. Why did you give up? Iniwan mo sa ere. Why? Because naawa ka? Compassion? Ano ba yung ibig sabihin ng compassion? Suset. Wag na daw po si Ai Chang. Kasi hindi naman sumasagot yan si Ai Chang talaga. Di ba? Suset. Elora, compassion. Anong ibig sabihin ng compassion? Pag tinanong yan sa bata, nene, boy, totoy, ano ang compassion? Ayan po yung compassion eh. Di ba? Yung yung kumakanta, kumumpas, yun na yun. Compassion. O di kaya, yung compassion po, meron po niyan tuwing Semana Santa. Di ba? Compassion. Compassion, pupunta si nanay doon sa grotto, magko-compassion po sila. Di ba, Elora? Suset, tama ba yung meaning natin ng compassion?
Di ba? Yung tuwing Semana Santa yan. O di kaya may kumukumpas, ganyan, no? O. Di ba, Ate Beth M? O, si Ate Beth M, nako, tatawa na naman yan. Joke lang. Para naman matawa kayo ng konti, di ba? Okay. O ikaw dyan, Maritel. Ikaw, Maritel, di pa kita natatanong, ha? Sumasagot ka na. Yun ang magaling. Bagay sa DepEd si Maritel. Hindi pa natatanong, sumasagot na. Ay, ang galing. O, ito po, sabi po dito kay Google, ang compassion is to empathize. Parang makisama ka sa lungkot nila. Alalayan mo. Magbigay ka ng parang awa. Ganon. To someone who is suffering and to feel compelled to reduce their suffering. Ayan. Parang makisaper ka din. Ano yung makisaper? Eh di kumain ka ng hapunan sa kanila. Di ba? Compassion gets involved. O, ganon. Kung baga may umiiyak diyan. Ganon ka lang. Para sabihin nakikiisa ka. Kung siya ay nagdadalamhati. Nakikiisa ka kung siya ay masaya. Di ba? Ganon eh. O, nakuha nyo na yung ibig sabihin ng compassion, ha? Iba po yan sa empathy. Ha? Okay? O, kasi yung empathy, feeling ng pagkaawa. Yung compassion, it's an act. O, di ba? O, kuha nyo na. Hindi yun yung tuwing Semana Santa. Hindi yung tuwing may aawit na. Iba yun. O, di ba? O, so nag-resign siya as compassion. Ganun lang. Naawa ka sa mga estudyante, sa mga teachers. Di ka ba naawa sa mga magulang? Ang ina, nang iwan ano, kung baga sa gitna ng gera. Tumakbo! Ayaw na. Parang ang sarap kantahin ng kanta ni Lady Gaga na Shallow, eh, no? Di ba? Oh, siguro nung natanggap nung Pangulo yung information na yung mag-resign si Tamil Mill, sabi ng Pangulo, "Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for?" O, di ba? Ang sagot naman ni Sarah doon sa tanong, "Or do you need more?" Yes, your position. Ambisyosang pala kasi Tamil Mill. O, di ba? O, kayo nga, tama ba yung article dito ng Inquirer? Compassion for students, teachers, reason for resignation. Hindi niya sinabing pumalpak ako, hindi ko kaya, kundi naaawa ako. Ayun. Hindi niya sinabing wala akong dalang kompas, hindi ko alam kung saan ko dadalhin ang DepEd. Ganun. Kundi, ang dala kong kompas ay compassion. Putang ina, naawa mo dyan. Sabi dito, Vice President Duterte said she resigned from her post as DepEd Secretary not because of weakness, but due to her true compassion for teachers and students. Wow! Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Diyos ko po. Lulan. Hindi daw lulan. Alam mo sabi ng lulan? Ha? Ano yun? Ay hindi lulan ng kahinaan. Sinulat niya kaya yan? Anak naman ng putik. Lulan is sakay, di ba? Ang gulo eh, no? Mas maganda pang, ay hindi, dulot. Ganon. Inang lulan yan. Baka nilululan ka nung ano. Sino bang sumasakay dyan? Di ba, Elora? Ang ina naman, no? Ang gulong puta, compassion pala, naawa siya. Bakit siya naawa? Bakit ka naawa? Bakit ka nag-resign? Dahil lang sa awa?
No? Ba't hindi mo maamin? Kaya ako po ay nag-resign dahil may kulang eh. Dahil ako po ay naawa sa mga estudyante at mga guro dahil ang kanilang DepEd secretary ay incompetent. Yun po yan. Pangalawa, ako po ay immature. Ayun. Pangatlo, mas mahal ko ang pamilya ko. Pang-apat, hindi ko kayang maging isang DepEd secretary dahil ako po ay walang kaalam-alam. Ayan, ganyan. Kulang eh. Kulang po, no? Kumbaga, isang word lang ang binanggit niya but hindi niya in-expound. Kasi bakit? Maa-unmask siya eh. Pero dito, inunmask na natin. Kulang pa yan kung meron pa kayong naisip, no? Yung mahal niya ang pamilya niya. Kasi bakit? Sinabi na natin sa unang vlog natin. ICC, investigasyon ng House of Representatives tungkol sa extrajudicial killing ng drug war ng tatay niya. Yung mga nababalitang mga anomalyang korupsyon ng panahon ng tatay niya, embattled ang pamilya nila. Probably also her personal life, her family life is also embattled. Hindi niya dapat kaawaan ng mga estudyante at mga guro, kundi maawa siya sa sarili niya. Kasi hindi niya alam kung saan siya lulugar. Nandito siya, gusto niyang suportahan ng Marcos admin. Pero nandito rin siya, gusto niya ring suportahan itong pamilya niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Itong Marcos admin is steady. Pero ito yung bakterya, ha? Na nagdudulot ng cancer sa Marcos administration. Pero mas pinili niya yung cancer na sisira sa administrasyong ito. Hindi compassion para sa mga guro at estudyante, kundi compassion para sa sarili niya. Naawa siya sa sarili niya kasi alam niya niloloko niya ang mga guro at estudyante, ang mga magulang na nagbabalat kayo siyang magaling siyang isang sekretarya ng Department of Education na napakalaki ng budget pero walang magawa. Ang daming anomalya. Hindi niya ma-improve ang DepEd. Ang sinasabi niyong cumulative ang problema, yes, it is cumulative. Pero ano ang solusyon mo sa cumulative problems ng DepEd? Cumulative is nagpatong-patong na. Dumagdag ng dumagdag ang mga problema. Oh, why can you not take out the root cause? Kung nagpatong-patong na, di i-unclog mo. Di ba? Tignan mo na yung root cause, pumunta ka na dun sa root cause. Kung hindi mo kayang kunin yung root cause of problem and then unclog it one by one, anong ginawa mo? Patch up lang eh, yung solusyon eh. May matatag, program ka? Ano na yung matatag program mo? What happened? May reading program ka? What happened? Ha? Sabi nga nila, yung bang pagtatanim ay isang programa ng Department of Education? Nandun ba sa curricula ninyo yan? It is just an extra curriculum activity. Yung pagtatanim ng puno, walang problema sa atin yan. We are aiding the environment. Para na rin sa atin yan. Pero that is the main task of Department of DENR, Environment and Natural Resources. Tama, mali. Di ba? At kung ano-ano pa ng mga extra activities lang dapat sa school, dapat ang pinagtutuunan ng pansin ay yung nandun sa curricula, matematika, siyensa, araling panlipunan, ha? Sama nyo dyan yung health, ha? Yung GMRC, ibalik nyo yan, disiplinahin ng mga bata. Di ba? Pagbabasa, yun. Dun tayo eh. Kaya lag tayo, kaya lagging. We are so lagging. We are on the second bottom of whatever ng mga assessment. Whether you say it's national or international. Di ba? Di, wala eh. Patwitams eh.
At ang dami niyang sinasawsawang mga issue. Pumasok ka pa sa NTFL Cup, dapat sinabi mo lang kay Presidente, Presidente, I want to concentrate on this because this has so many problems. Hindi pala has, have so many problems. Di ba? Sabi nyo, cumulative eh. Sabi nung isang gunggong dyan na vlogger eh. Yung umiikot na nagpapasikat. Yung duwag naman ayaw pakitang pagmumuka. Di ba? Tapang-tapang mag-chat, magkomento. Bago ka magkomento, pakita ka ng mukha mo. Di ba? Ang tatapang yung magkomento. Ni mukha lang yung sa profile nyo, hindi nyo may pakita. Okay lang yung pangalan yung ganyan, pero pakita nyo totoong mukha nyo. Hindi nyo nanakawin nyo yung profile pic ng ibang mga artista kung ano-ano. Kaya ako minsan di ko pinapatulan yung mga, kasi mga duwag eh. Mga keyboard warrior yan, ang tatapang. O, kala mo naman, ang tatatalino. Kala mo, alam lahat. Ang ina. Cumulative sa cumulative, oo, mag-agree ako sa'yo. Pero what have she done? Compassion, kaya nag-resign. So meaning, incompetent siya. Huwag yun ang pagandahin pa. Yung mga achievements niya, tingnan nyo na lang yung ex-account ni Barry Gutierrez, nilist out doon yung katangahan niya, oh. Diba? Oh. Sa meaning ko sa inyo, sinuportahan ko tong Duterte nung time no Duterte. Eh ngayon, naglalabasan eh. And the worst thing is that, kung sinuportahan natin sila, ba't di sila makasuporta ngayon sa current administration? What is the reason they want to do these rallies? Eh yung mga nandoon, mga former, trabahador ng Marcos administration. Ganon? You wanna be heard? O so ano problema ninyo? Transparency? Accountability? Ano pa yung pinila? Ang dami nyong alam. Bakit nung time ninyo, ginawa nyo ba yan? Meron ba kayong tops? Batukan ko kayo eh. Kita ninyo. Tapos itong DepEd Secretary, former, nag-resign dahil lang sa compassion? O bakit din niya pinaliwanag? Ano yung compassion? Bakit siya naaawa? Bakit? Kulang pa ba ang budget ng DepEd? Bakit ka naaawa? Eh yan ang problema. Pinulitika mo kasi. Iba yung priority mo. Ang utak niya mga kababayan ay nandoon sa Duterte at Kibuloy. Mas masaya pa siya na nandoon siya sa rally ng Maisog. Naalala nyo yung sa Liwasang Bonifacio? Ha? Di ba nung pumunta siya, nung umalis ang presidente mag-state visit o working visit? Tuwang-tuwa siya dun eh. Pero pagdating sa trabaho niya sa DepEd, parang she's not happy. O dapat lang na umalis ka dyan. If you're not happy with your work or your job, then you are just dragging yourself para nandiyan ka lang para kumita, then give up. Di ba? Kung di ka pala happy, bakit pinatagal mo pa ng 2 taon? Ha? O tulad ng sa tanong natin kagabi. Baka naman. Kumota na. Di ba? Putik compassion. Just for the compassion, care to explain about it? Ilista mo ang dahilan bakit nag-resign ka through compassion. Ano? Di ba? Wala kang ang away. Iiwanan mo ang DepEd. Di ba? Eh kung talagang magaling ka naman pala, bakit hindi mo yan ayusin? Pwede mong magamit yan kung saan tatakbo ka ng 2028. Isa sa mga achievements mo, ang galing talaga nitong Sara na to. Tinan mo, naayos yung DepEd. Ito ang dapat na maging presidente. Kasi kahit sa mo ilagay yan na departamento, ano man ang hawakan niya, magsasucceed siya. Eh dyan ni failure kay. Wala eh. Diba? Conflicted siya mga kababayan. Aside from being conflicted, so immature, so entitled. No, dapat ito ipa-psychologist nyo yung ipa-mental ano tawag diyan? Ipa-mental health nyo po siya. Baka siya ang kinakailang ipa-mental health, no? Pero inyo, nag-resign dahil lang daw naawa sa mga bata, naawa sa mga guro kasi bakit? Sinabi ko na kanina. May incompetent kayong DepEd Secretary. Hindi niya alam ang gagawin niya. Wala siyang background as educational entity. Ha?
Wala siya experience eh. Ano ba siya? Abogada, mayor, o ano, vice mayor, ano pa? Diba? Ano ba yung mga sinabi ko sa una? Kalimutan ko na eh. Diba? Isipin ninyo, mga kababayan. Oh, tapos eh, napakabastos pa. Wala ka naman palang sasabihin na reason mo, hindi ka magsasagot ng mga question, ba't ka pa nagpa-press con? Dapat ginawa mo na lang, nag-ano ka na lang, video messaging. Di ba? Kita mo naman parang, in the end, ha? It's all about her. Di ba? It's Sarah, it's Tamil Mil, it's Itok-Itok. It's all about her. Ganon lang po yan. Tapos sinasabi po nung mga kasamahan niya, lalong-lalo na si Atty. Talakitok, na meron ng totoong opposition leader. Come on. Geraro here. Oh, eto ha, mga kababayan. Sabihin ko lang sa inyo, yung kanina, bakit natin sinasabi na siya mismo nagsabi na wala siyang alam. Oh, ayan oh, quote card. I do not come from oh. Education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, ang magawa ko lang, which I do very well, admittedly, is magpokpok talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. Meaning, managerial. O, kaya naawa siya. Hindi lang siya naawa. Nahihiya pa siya sa sarili niya. Kasi hindi siya makatulong dito sa mga pinupokpok niyang mga tao para gawin ang trabaho para sa kanya. Para pag nag-success yung isang programa na yon, sino ang tataas ang numero sa survey? Si Sarah Itok-Itok Tamil Mil. Ha? How many times she mentioned that I do not, I don't have, o yung don't is, ano lang yan, pinaeksing do not. I cannot. Diba? 3 times. Do not, don't, cannot. Those are all negative. Diba? Oh. So therefore, ba't ka pa nagpatagal? Dapat sinabi mo na kaagad, Presidente, hindi ko kaya yan. Magpapakatotoo na sa ako sa'yo. Ayaw akong magmaskara sa'yo. I cannot handle it. Don't appoint me there. Appoint mo na lang ako sa ibang bagay, but education, no. I don't have any background for it. But thank you, you tried. But it lasted for what? 2 years? Tangina. Laki-laki ng budget, wala naman palang nagawa. Tapos she have the audacity to say this, doon sa speech niya, bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipinas. How? Paano mo itataguyod ang kalidad ng edukasyon? Unang-una, iniwanan mo nga eh. Pangalawa, yan ang sabi mo, I don't have educational background. I do not, I cannot. Paano ka pa namin pagkakatiwalaan? Gaga. Diba? Yung audacity, talagang kita mo ang kaplastikan ni Gaga. Makita mo pa ang pagiging tanga. Tanga na, Tamil Mil pa. Oh, tan-GA talaga. Putang ina. Ay, pasensya naman. No? Tapos, sasabihin leader ng opposition, ay hindi pa pwede. Anong sabi ng mga totoong opposition? Di ba sinabi ko sa inyo sa previous vlog about this? Peking opposition. Peking opposition naman sila eh. Di ba? May totoo pong opposition. O sino yon? Di sila Lini, sila Lagman, si Leila, si Junel. Tatlong L yun ah. Puro kayo L ah. Bakit kayong mga dilaw, puro L? Bakit kayo L? Ano yung L? Lebog na lebog. Hindi naman to. Kiss lemonade. Yung pala yun. No, lemonade. Ano sabi dyan, no? Impact leadership. Sabi ni Harry Roque, ito talagang si Talakito ko.
Uniteam has formally been dissolved and BP Sara has just become the leader of the opposition. Anong sabi ni Junel? Oy, Leila de Lima, huwag mo ako demanda, ha? Gino-joke lang kita. Sorry naman po. Ano sabi ni Atty. Leila de Lima? Si former senator. After 2022, BP Leni made a pronouncement that she was passing the baton to Senator Risa Hontiveros as the true opposition leader. Yes! Kayo, Rocky, ha? Huwag kayong mang-agaw. Sino kayo para maging sinasabi mong oposisyon? Anong klaseng oposisyon ka? Ha? Anong klaseng oposisyon ka? Ha? Rocky. Ano? Mga agaw ka ba ng lakas? Eto. I-quote card na lang natin yung sabi ni Atty. Leila de Lima. Ha? Ang tunay na oposisyon may pundasyon ng accountability, transparency, at pagmamalasakit sa mamamayan. Mga bagay na hindi makikita sa track record ni BP Sara. Sa kanyang pagbibitiw, wala namang naganap na pag-ako sa responsibilidad o pagbabago ng mga prinsipyo at paninindigan. Paano naging oposisyon ang may pananagutan hanggang ngayon? Sinisingil pa ng taong bayan. Correct! Diba? Nasaan ang accountability? Nasaan ang transparency? At pagtunay na pagmamalasakit ninyo? Hindi. Unang-una, wala siyang malasakit sa mga issue ng West Philippine Sea. Doon na lang. That will be our basis. Sa darating na mga eleksyon, kung siya man ay tatakbo sa anumang posisyong nasyonal, yung local, baya mo yung Davao, baya mo silang mamblema doon. Ang ano natin dito is national because this is the majority. Ano po ang posisyon nyo sa issue ng West Philippine Sea? Ano po ang gagawin ninyo sa 2016 arbitral ruling? Kung meron man siyang sasabihin dyan, huwag nyo nang paniwalaan. Kasi it has really been printed or written that she has no comment on this recent bullying and harassment of the Chinese Coast Guard. And she is pro-China. Tapos kung magbabago siya ng stance, no. That is for like Uniteam nung election lang yon. So therefore, lahat ng sasabihin niya during that campaign, if she will run for any national position, it is only for the campaign, for the election. After that, no way. Like her dad. Diba? Sabi ng tatay niya, mag-jet ski. Wala. Sabi ng tatay niya, ituturok yung flag doon sa airport ng China. Wala. Ng drug war ng 6 months? Wala. Ano? At sinabihan pa tayong mga estupidong mga Pilipinong naniwala sa kanyang joke-joke. Joke-joke lang po yun. Kaya lahat ng sasabihin nito sa mga speeches, no, sa mga campaign nila, it's all a joke. Walang mangyayari. 'Di ba? Ganun lang 'yan. 'di ba? Eto pa mga kababayan, ano ang sabi ni Lagman diyan sa GMA News Online? Sara as opposition leader? Lagman says LP, yung Liberal Party, is still the genuine opposition or genuine or whatever you wanna say it, no? Vice President Duterte may assume the leadership of the partisan opposition. Hindi pa, di ba? Partisan, ibig sabihin, may kinikilingan ka. Ayan, strong supporter of a party. Ganun lang. Di ba? Ganun ka. Prejudice kayo. Kaya nga di ba may nagsasabing non-partisan, dapat wala kang kinikilingan. Wala kang yung, ay dito lang ako. Hindi. Kailangan, middle ka. Di ba? Parang yung, yung mga kapulisan, kasundaluhan, apolitical, ganun sila. Non-partisan sila, wala. Pero ang nila sa konstitusyon. Dito, ang sabi ni Lagman, pwede kang maging leader ng partisan kasi may sinusuportahan ka lang na iisang grupo. Doon lang ang iyong loyalty. But LP remains the ideological and consensus opposition to both the current administration and Duterte's breakaway power block. Pero hindi rin po ako maniwala dito sa sinasabi ni Lagman. Nung panahon ng mga Aquino, wala kayong magawa eh. Di ba?
naging partisan din kayo. Yun lang po yun. Hindi sila naniniwala na leader ng totoong oposisyon si Sara dahil nga partisan opposition sila. Sa isang partido lang sila, sa isang grupo. O sino yun? Di Duterte at Kibuloy. Eto pa mga kababayan, si Castro. Saan banda? Manila Bulletin. Castro says VP Duterte can be opposition leader. Collect. Ang opposition leader ngayon ay si Ontiveros kasi siya ang pinakamataas eh. Siya ang sinabihan ni Lenny, I am passing the baton to Senator Risa Hontiveros nung nanalo siyang senador. Hindi ka paniwala, hindi ka tanggap-tanggap itong sinasabi ni former Secretary Roque na kaugnay sa pagiging oposisyon na raw ni Sara. Saan banda? Castro says Duterte is not a genuine member of the opposition since she consistently neglects the plight of the people. Correct! Hindi naman siya nagbibigay ng mga statement para sa mga taong bayan. Katulad na mga nitong sa PUB, yung Public Utility Vehicle Modernization. Wala siyang sinasabi diyan. Ni-red tag niya pa nga kami diyan. Personal na yan kaya Hanggang ngayon naman, yung kaniyang mga polisiya, before na mag-resign siya as Secretary of Education, dala-dala pa rin naman niya yung mga polisiya na ng present administration, lalo na sa usapin ng NTF-ELCAC. Wala kang magagawa diyan, Castro. Ako okay ako sa NTF-ELCAC. Hindi natin siya pwedeng makonsider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga naghaharing uri sa ating na talagang nagpaparep sa ating bayan. Ikaw din naman. Ano ba ang maganda mo ng programa aside doon sa pagtataas ng mga allowances ng guro? Ikaw naman kung makapagsalita ka rin. Hindi naman in defense of Sara, kay Tamilmil. Pare-pareho lang kayo. Pang maganda lang kay Castro, at least may sinasabi sa West Philippine Sea. Itong si Tamilmil, the worst. Di doon ka na rin sa lesser evil. Right now, ang lesser evil, si Castro, saka si Lagman. Sino ang worst? Ditong mga Duterte at Kibuloy. Di ba, mga kababayan? Yun na po yung lost article natin. Pero may isa pa ako ditong, may dalawa pa tayong quote card. So yun, hindi siya totoong opposition leader. Sabi ni Lagman, partisan. Ulitin ko, partisan meaning, nandun ka sa isang grupo. Nandoon ang loyalty mo. Nandoon ang iyong parang, doon ka lang susunod. Ganon. Ano naman to? Sino naman to? Si Attorney Michael Yusinko, Impact Leadership. Anong sabi niya? On Vice President resignation as DepEd Secretary. We are currently in an education crisis. Remember, recently lang may lumabas na result yung PISA na talagang huling-huli na ang mga learners natin even in creative thinking, no? Ganun na kalaki ang problema kaya ever since na maging DepEd Secretary si BP Sara, wala naman siyang nagawang significant to lessen or mitigate the crisis. Correct! Wala! So ibig sabihin yung mayabang, yung naglilibot na didishet, no? Alam nyo yan, no? Yung naglilibot na didishet sa mga pro-admin vlogger, no? Nagmamalaki, na cumulative. Ayan, no? Nagdagdag pa ng problema yung amo mong gago. Kaya wag mo kaming pagmamalaki, magkikwento ka dyan ng kung ano-ano. Todo depensa pa kayo sa Tamilmil na ito. Diba? Magising kayo. Unang-una, she cannot even, no? Sabi na lang natin in short, she is not an eloquent speaker. She doesn't know what to say. She is just pretending. Diba? Parang siya yung the woman in an iron mask. Kasi may man in the iron mask Diba? Suset, wag na daw si Ai-Chang, wag si Ai-Chang wag si Ai-Chang. X ka na Ai-Chang, X. Hindi na kita tatanungin. X. Hindi ka nakasama sa top 10. Si Ate Beth M na lang ipapalit ko sa'yo. Sige, pasok ka Ate Beth M. Next one tatanungin si Ate Beth M. Di ba? Tama, mali. Okay? Cumulative. Na, i-multiply na pa nga problema Pa-cumulative po. Sampalin ko kayo ng mga... Baka sabi sa'yo ng anak ko, prime numbers lang yan.
Ano yung prime number? 1. O bakit? Malaking problema si Sara eh. Tangina ninyong pakiumulative ko yung mga dediset kayo. O, sige, tuloy nyo yung pagdepensa sa tamilmil ninyo. Wala nga siyang alam. Tingnan natin kung lalaban siya ng pagka-presidente at kung makipagdebate siya. Pag di siya makipagdebate, wala, trabaho lang. Anong ginawa mong trabaho sa DepEd? Nasaan ang pondo? Diba? 750 million o trillion o billion o whatever billions. How much? How much is that dog in the window? Whoop, whoop. How much? Diba sabi ng China? Sabi kay Duterte, nakita ng China si Duterte dun sa ano. Ayun. How much is that dog in the window? Di ba mga kamabayan? Oh. Eto pa, last na quote card from, ang dami ko nakuha quote card sa Impact Leadership. Salamat po. Eto, yung kapatid ng presidente. Ha? Ibang klase talaga ito mga kababayan. Sinuka ng tunay na oposisyon yung kanyang best friend, si Tamilmil. Eto naman, sinusuka na ng lahat. Pero tuwang-tuwa pa. Hindi makahalata ang gaga na ito. Ito ang totoo ding manhid. Di ba? Manhid din ito. O, bakit? Bilhin nyo, ayan si Amy Marcos, mas suportado pa ang kanyang BFF kaysa sa kanyang pamilya. Kaysa sa kanyang kapatid na presidente. Ayan it manifests talaga na they are of the birds of the same feather. Isuka ng isuka, amoy mga mababahong bilat na. Yung pa rin sila, talagang sila nga. Sige, tingnan natin. Hindi porket Marcos ka, pero hindi na lang lahat susunod sa'yo. Dahil ni minsan, hindi pa ako nakakita ng pagkakataon na kanyang sinuportahan. Nagbigay siya ng statement na sinuportahan niya ang isang programa ng kanyang kapatid. Puro po pagkontra. O ito pa, isa na namang manifestation. Ang aking pagmamahal. O tingnan nyo. Nasabi niya ba yan sa kanyang kapatid? Pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Tingnan ninyo, sinabi niya ba yan sa kanyang kapatid? Bagkus ang ating narinig, nabasa, napanood, ay puro pagkontra. Diba? Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban, dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. So, ibig pala sabihin, pag itong si Tamilmil ay sumama na sa maisog at nanawagan na pabagsakin ng kanyang kapatid, ano ang sabi niya? Bawat araw at bawat laban, dahil iisa lamang ang nais natin, ako ay iyong kasama. Di ba? Sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban, ako ay iyong kasama para tayo ay magwagi at magtagumpay para sa mahal nating Pilipinas. Tanungin natin tong dalawang ungas na ito na mahilig mag-tea. Ano po ang masasabi ninyo sa latest harassment ng mga Chinese Coast Guard sa ating Rory mission na kung saan merong isang Philippine Navy na naputulan ng daliri? Care to answer, please. O, di ba mahilig kayong mag-tea? Wag na po kayong mag-tea. Mag-coffee naman kayo. Tawagan nyo po si Kakopi. Maraming kape yun. Uy, Kakopi! Ano ba yung binibenta mong kape? Wag mong pagbebentahan si Aichang kasi di niya naman papadala sa akin yan. Di ba? Mahal daw nila ang Pilipinas. Paano? Paano? Sa pagpapabagsak sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ganun nyo kamahal ang Pilipinas? Guguluhin ninyo ang Pilipinas dahil mahal ninyo ang Pilipinas? Ganon?
Pababagsakin nyo si Pangulong Marcos para kayo ang maupo dahil mahal nyo ang Pilipinas? Ngayon nga wala kayong magawang tama para sa Pilipinas. Isa kayong annoyance, isa kayong nuisance, isa kayong mga bulate. Di ba? Bakterya kayo, cancer kayo sa society ng bansang Pilipinas. Ang kapal ng isang Marcos na ito, mga kababayan. Imbis na tulungan niya ang kapatid niya, sabihin niya yan sa kapatid niya, sinabi doon sa kanyang best friend na ang pamilya at ang pamilyang sinusuportahan nitong si Marcos ay siyang nagpapabagsak sa kanyang kapatid. Nasaan yung sinabi niya na huwag niyong ganyanin ang ading ko? Nasaan yung huwag niyong sirain ang legasiya ng pangalan ng tatay ko? Ibig ba sabihin, yung kapatid mo, hindi Marcos? Di ba? Imbis na tulungan mo ang kapatid mo para lalong maiangat ang legasiya ng pangalang Marcos, hindi. Kakampi ka ng mga grupong gustong pabagsakin ang kapatid mo. Diba? It is just a classic example of Cain and Abel. Yung si Cain at si Abel. Dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Hindi lang inggit, puot at galit. Kita nyo, talagang tahasang pangbabastos sa pamilya Marcos. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang. Ayun, antayin natin. So therefore, pag umakyat na si Sara sa entablado sa Maisog Rally, sasama rin si Amy Marcos. Kakalabanin niya ang kanyang kapatid. Mananawagan siyang bumaba ang kanyang kapatid. O sino ngayon ang sumira sa legasiya ng iyong ama? Pag nangyari yan, di ba ikaw na rin? Anong pinagkaiba mo sa mga tumuraydor sa iyong ama? Ang masakit, kapamilya, ang sisira sa iyong kapatid. History repeats itself. Di ba? Tama, mali. Walang delikadesa itong si Amy Marcos. Hindi niya siguro tinuturing na kapatid at presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga sabi nga nila, kababaing. Sa Tagalog, nakakahiya. Oh. Kayo po, ang mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.